So magkano nga ba yung naging expenses natin sa ating recent Seoul and Jeju trip in Korea? Finish this vlog to find out. Charot. So ayan guys, anyong nga sa'yo, kumusta kayong lahat? I am Dave, the Kuripot Traveler. Yes, Kuripot. For this video, this will be a sit-down vlog. I-share ko sa inyo yung ating naging expenses sa ating recent Korea trip. Both Seoul and Jeju. This was an 8-day Korea trip. So we entered Seoul and then nagkaroon tayo ng 3-day and 2 nights sa side trip in Jeju and bumalik ulit sa Seoul to explore. And doon na rin tayo umexit papuntang Maynila. So this was a very memorable trip, spring trip, because it was our first time seeing cherry blossoms in person. Ang lakas mga K-drama guys. Super surreal na nakita na natin yung cherry blossoms in person. So yung travel date natin guys ay first week of April. I-take note nyo yan. So sana yung vlog na ito ay makahelp sa inyo kung kayo ay nagplaplano mag-Korea. And guys, kung kayo ay magta-travel abroad, in the Philippines as well, you can book your hotels and activities via Klook. You can use my promo code Dave Gino para maka 5% off kayo sa hotel and 3% off sa inyong activities. And guys, kung kayo magko-Korea, first time nyo, sulit i-book yung Discover Seoul Pass. I-comment ko yung links ng different items na pwede nyong mabook for your Korea trip. Discover Seoul Pass kasi marami kayong pwedeng mapasukan na attractions and then magawang activities through this Discover Seoul Pass. And of course, kung first time nyo sa Korea, guys, wag nyong palagpasin yung Nami Island Tour. Okay? So may mga bagay tayo na dapat i-book prior to our trip. So unahin natin yung expenses na ito. Number 1, of course, is our airfare. So for this trip, nagkaroon tayo ng dalawang 2 round-trip tickets. So una, Manila to Seoul na round trip ticket and then Seoul to Manila. So nabook natin yung flight natin through Cebu Pacific, piso sale. And yung ticket natin, it's worth 8,285 pesos. So ang major tip talaga dito guys ay maging matyaga kayo sa pag-aabang ng mga promo, especially kapag piso sale. Kasi yung mga ticket kapag piso sale, may nakita nga ako last week, guys, as cheap as 4,300 pesos na Manila to Seoul and then Seoul to Manila, balikan na. And then kapag may check-in baggage, nasa 6,000 pesos siya. Yung Seoul to Jeju naman, then Jeju to Seoul, a round-trip ticket, we book this via T-Way Air. So this is a budget airline in Korea. So yung ticket natin dyan ay nasa 4,771 pesos. So ito guys, similar to my Manila Incheon to Manila round trip ticket, may check-in baggage na rin ito. 'Di ba napakamura for 7 Seoul to Jeju, then Jeju to Seoul. So nabook ko din ito kung nagkaroon ng promo yung T-Way Air. So guys, tip, i-follow nyo yung Facebook page ng different airlines, at least updated kayo kapag magkakaroon sila ng mga promo. For our airfare, ang total natin na ginastos dito ay 13,056 pesos. Required po ang visa sa Korea. Specifically sa Seoul, kung Seoul po ang pasok ninyo, kailangan nating mag-apply ng visa. Yung Jeju, it's visa-free for Filipinos, but I'm not really sure about the process, kung may mga processes pa. So ang visa fee ay 900 pesos. So meron akong vlog on how to apply ng visa. Okay, yung process and mag-a-apply. I-search nyo na lang sa YouTube channel ko. Next is yung travel tax. So ito guys ay binabayaran natin. It's either pwede actually kayo magbayad online. For example, sa SebPac, may option doon para makapagbayad na kayo ng travel tax. Pero ako nagbabayad ako sa airport. Alright? So nagbabayad ako before ako mag-check-in or mag-baggage drop sa NAIA. So yung travel tax ay 1,620 pesos. And of course, pinaka-important din na kailangan natin i-book prior to our trip is our accommodation. So as a Kuripot, hindi ako nagbo-book sa mga 5-star hotels, sa mga mamahaling hotel. Doon lang tayo sa mga guest house, mga hostels, but you know yung malilinis, comfortable, and quality na mga guest house and hostels. Specifically in Seoul, nagstay tayo sa Hongdae
area. 3 times na pagkukorea natin, lagi tayong sa Hongdae. And then yung first ever na pagkukorea natin guys, nagstay naman tayo sa Myeongdong. I believe kanya-kanyang preferences lang naman kung anong area yung vibe ninyo. Ako, Hongdae kasi aside from my direct line from airport to Hongdae, I just feel na yung vibe ng Hongdae na very vibrant, very youthful, it's for me. It doesn't sleep, hindi siya natutulog. And then kung kayo naman ay mahilig talaga sa shopping, 'di ba? Marami ding nangyayari, street food everywhere, makapag-shop ka, then it's Myeongdong. Alright? So, pero either okay naman, ako mas bet ko lang talaga yung vibe sa Hongdae. So, for our accommodation, nag-book tayo sa Boa Travel House. I-comment ko din yung link sa baba. You can check it out. And then, we booked the accommodation for 7 nights. Ang total natin ay 17,869.03 pesos. So, naghati kami nito ni Gatch, yung kasama kong friend. So, yung ambag ko ay 8,935 pesos. So, that's a room for 2. And maganda siya guys. May vlog din ako dyan, okay? May vlog ako actually sa different accommodation ko sa Korea. From Jeju to Busan to Seoul. And then sa Jeju naman guys, grabe yung mura ng hotel dito and ang ganda. It's in Sogwipo area. Iko-comment ko din yung link sa baba, alright, ng naging hotel namin sa Jeju. So for 2 nights, it's worth 3,233 pesos. A room for 2. And yung ambag ko dito ay 1,617 pesos. So sabi nila kapag magje-Jeju, which is true enough, sa Sogwipo kayo mag-book ng inyong accommodation. So for accommodation, yung total expenses natin ay 10,551 pesos. So for accommodation guys, ang pinaka-priority ko talaga dito, of course, aside from affordability, ay yung location. Dapat accessible siya sa bus stops, sa train subway system, and of course, the vibe. Dapat feel na feel ko yung vibe kung nasaan ako. For example, sa Hongdae, I love the youthful vibe of Hongdae. Kaya lagi akong nagsistay doon. Another essential na dapat nyong i-book prior to your trip is of course the SIM card. Important for me yung internet kasi ito yung ginagamit natin para makapag-search ng different directions kung tayo magna-navigate papunta sa mga destination natin. Kapag may mga kailangan tayong i-search online, internet is really our best friend. Internet is key. So nag-book tayo via Klook din. I-comment ko yung link sa baba. So it's worth 1,461 pesos. So unlimited na yung SIM na ito. Okay, pinick up na lang natin to guys sa Incheon Airport. May instruction din naman sa Klook kung paano nyo siya mapipick up. Internet, SIM card, it's life. It's an essential for me. Aside from it, as a clout chaser, kailangan natin mag-post sa ating Instagram or social media accounts. Charot! Ito guys, yung mga naging expenses natin prior to our trip. Now, yung mga expenses naman natin during the trip. So, yung food and drinks pala ito, food and drinks na expenses, yung meals doon ay nag-average from 200 to 400 pesos. Korea really is a food heaven. Ang daming masasarap na pagkain. Ano bang mga nakain natin doon? Of course, hindi mawawala yung samgyeopsal. In Jeju, ang daming unique na pagkain doon. Unang-una dyan yung black pork. Alright, nag-black pork barbecue tayo guys. Na super sarap, super malasa. Sikat din ang Jeju sa mga tangerines. And of course, nag-cafe hopping din tayo. Sa Seoul, also yung mga cafe sa Jeju na very aesthetic. Guys, hindi ako mahilig sa kape, pero favorite activity ko yung cafe hopping. It's for the vibe, ganun. Aesthetic din yung mga barista. Charot! So, may vlogs din ako ng mga coffee shops na pinuntahan natin sa Korea, both in Seoul and Jeju. Ano pa ba yung kinain natin, guys? Of course, favorite, Korean fried chicken. Food trip din tayo sa Myeongdong. Okay, pinakamura kong kinain sa Myeongdong ay yung egg bread. Nasa 2,001. So, it's around 80 plus pesos. And then, nag-food trip din tayo sa Dongmun Traditional Market in Jeju. So, isa talaga sa masasayang gawin in Korea ay yung food trip. Okay? Lalong-lalo na sa mga traditional market. Kasi to be honest, yung mga street food sa Myeongdong ay medyo pricey
But of course, it's the vibe na nasa heart of Myeongdong tayo at nagfo-food trip. Kasi ang daming food stalls sa Myeongdong. Every year, yun yung lagi kong pinupuntahan din, Myeongdong, para mag-food trip. Total natin guys na expenses for food for both Seoul and Jeju, it's 7,836 pesos. And now for the transportation. So guys, ang magiging best friend ninyo sa inyong transportation, journey, public transportation journey in Korea ay yung T-Money card. Alright? So magamit ito sa Seoul, sa Jeju, sa Busan, anywhere in Korea. T-Money card, mabibili nyo ito, pwedeng via Klook, pwede ding via convenience stores. So ito yung card na itatap ninyo kapag sasakay kayo ng bus or papasok sa subway station. Loloadan nyo ito sa mga convenience store din, and meron ding mga machine sa mga subway stations kung saan nyo pwedeng paloadan yung inyong T-Money card kapag maubos na yung load nito. So initially pwede kayong mag-load ng 20,000 won and then mag-load na lang kayo kapag paubos na. Okay? Public transportation sa Korea is just really the bus and then the subway, ayun, na very convenient and very efficient. Uber din kami. Jeju naman, guys, sa Jeju, walang train, walang subway, bus lang. Kaya for Jeju, nag-book kami. Actually, binook ko prior to this trip. Nag-book kami ng car rental. So, yung car rental namin for 3 days ay nasa 7,000 plus. Okay? 7,000 plus, and then naghati kami ni Gatch, my friend. So, 3,000 plus yung naging gastos ko for that car rental. And then, aside from car rental, need din naming magbayad for the gasoline. May ibang parts sa Jeju na kailangan namin mag-pay parking. And then, yung dashcam din for the car, binayaran din namin yan. So, medyo pricey guys mag-rent a car. Pero kasi, I think this will be the most efficient means of transportation kung kayo ay nasa Jeju. Kasi kapag bus, medyo matagal yung interval ng pagdating ng bus. Hindi ganun karami siguro yung mapupuntahan ninyo kapag limited lang yung days ninyo sa Jeju kung magre-rely kayo sa bus. Kami, napuntahan namin talaga yung mga gusto naming puntahan dahil kami ay naka-car rental. So si Gatch yung nag-drive, kumuha siya ng international driver's license. So, hawak din namin yung oras namin. I-comment ko din sa baba yung link ng naging car rental namin. Alright? So, yung total gastos natin for transportation, it's 9,406 pesos. So, that's it. Yan yung mga, I believe, essential expenses natin for our Korea travel. Transportation, food, airfare, accommodation, etc. na nabanggit ko kanina. And yung total natin sa lahat ng nabanggit ko ay 44,830 pesos. Yes, 44,830 pesos. So this is for 8 days na Seoul and Jeju trip during the spring season. For this vlog din, syempre gusto ko din i-share sa inyo, hindi ko na sinama sa mga naging expenses, sa mga okay, tawagin nating essential expenses. So tawagin natin tong optional expenses. Dahil tayo naman as travelers, iba-iba naman tayo ng interest, iba-iba tayo ng mga preferences. May mga tulad kong budget traveler talaga na hindi din priority magpasalubong or shopping or gumastos ng activities na may bayad, 'di ba? Or may mga entrance na mga attraction. But, ayan, i-share ko din sa inyo yung ating naging optional, expenses. So, for pasalubong, ito ay puro food pasalubong from Jeju and Seoul. Mga chocolates sa Jeju, ganon. Sa Seoul naman, mga almonds. So, bumili tayo sa Dongmyo Flea Market ng almonds kasi very mura as compared dito. Food pasalubong natin ay nasa 1,904 pesos. And then, for the shopping, bumili tayo ng bagong jacket, brand new. Salamat kay Changgyo Oppa na nag-recommend sa akin ng jacket na bibilhin at ang ganda niya, guys. And then, nag-ukay din tayo sa Dongmyo Flea Market. And then, bumili din ng displays. Yan ang favorite nating souvenir as a sentimental person. Itong mga displays sa bahay. So, itong ating shopping, it's worth 2,000 yung total, 2,801 pesos.
And then for ano naman, guys, meron tayong nightlife, clubbing. Meron tayong clubbing na optional expense dito for you. So, ako kasi, I'm a night owl. And nabubuhay din ako sa gabi kapag nakakarinig ng music, sumasayaw. So, favorite ko din gawin lagi talaga kapag nag-iibang bansa ay ma-experience yung nightlife. Lalo na yung Seoul kasi feeling ko yung nightlife sa Seoul, it's unmatched. It's electrifying, yung, mixture ng Western and K-pop music, just wow, charot. Guys, ang dami ring pogi sa Hongdae, lalo na sa Hongdae, and friendly pa yung mga tao doon. Clubbing tayo for 2 nights in Itaewon and Hongdae. Yung total gastos natin ay 1,494 pesos. So, may mga clubs na may entrance fee, usually 10,000 won, or around 400 pesos. May iba naman na wala at all. So, pwede ka lang mag-order ng inyong drinks sa loob ng club or bar. And then finally, for the activities, nag-hot spring tayo sa Jeju. This is something na hindi naman gustong ma-experience ng lahat, diba? At spring. Kasi hubot-hubad kayong papasok like sa hot spring. And then Jeju Folk Village. I think Jeju Folk Village is something that you must visit din actually kapag nasa Jeju kayo. And then yung hanbok, ginawa ko tong optional kasi ang mahal ng binook kong hanbok. So, nasa 1,400 or 1,700 siya kasama na yung headdress. And mabubuk nyo ito via Klook. Ako kasi gusto kong ma-experience once in this life yung hanbok ng King. At least in-experience natin siya doon sa Seoul during this trip. And it will be the last time na. That was the last time na na-experience natin yung hanbok for King. Kasi medyo pricey siya. So for the activities, ang total natin ay 3,183 pesos. So itong mga optional expenses, nasa 9,381 din ito. Okay, but again, for our, essential expenses, it's 44,830 pesos. So, ayun guys, kailan na kayo magko-Korea? I'm rooting for you guys, manifesting na makapag-Korea din kayo, okay? Kasi napaka-surreal. Sa airport pa lang ng Incheon, kahit, 4 na beses na akong pumunta ng Korea, it always feels like the first time. So, sana naka-help yung vlog na ito para planuhin yung Dream Korea trip ninyo para sa inyong pagbabudget, ganyan. And panoorin nyo yung iba kong travel vlogs, Korea vlogs, na nasa YouTube channel ko lang, okay? Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pwede ninyong gawin, saan kayo pwedeng pumunta. Sana makatulong yung vlogs ko para buuin yung itinerary ninyo. Subscribe to my channel kung bet nyo lang naman. At maraming salamat sa mga nanood, tumutok sa aking Korea adventures. And kung umabot kayo sa point na to ng vlog, guys, thank you. Sarang at natiis nyo na umabot sa dulo. Okay, kahit puro chika lang tayo dito. So sana marami pang bansa ang mapuntahan natin. Sana every year tayo makapag-Korea dahil Korea talaga yung gusto kong bansa na binabalik-balikan. So this is Dave, the Kuripot Traveler. And guys, let's live our best lives. Bye-bye!